Amen. Maraming salamat sa awiting yan. Words. Okay, words. Ang mga salita natin ay dapat talagang magbibigay ng kagalingan at kalakasan sa mga nakikinig. Yan po ay nasa Bible yan. Kaya nga ang ating speech ay dapat talagang kasihan ng Panginoon. At para mas kakasihan yan, siyempre dapat talagang speech mo ay lagi salita ng Diyos. You know, when you use the Word of God, kaya iyon po yung wisdom nung laging nakikinig ng salita ng Panginoon. The more that you listen to the Word of God preached from the man of God, makikita ninyo yung vocabulary ay nagiging yun yung mga nagagamit natin. The more that we listen to the Word of God that is preached, and the more that you memorize, okay, and then recite verses from the Word of God, dapat talaga nag-iipon tayo ng mga salita ng Diyos sa ating mga bibig. Sabi nga ng Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth." Kaya yun po yung memory verse. Siyempre nagde-depart yun sa atin. Kung hindi natin yan nire-recite, hindi natin sinasabi. At the same time, yung pinag-uusapan, kapag natapos natin, bawat preaching talaga, dapat may panahon ka na iniisip mo yun. So you go through the word that is preached. Okay? So ngayong gabi ay gusto kong buksan natin ang salita ng Diyos sa 1 Samuel chapter 1. We are still looking at giving by faith. At dito po sa salita ng Diyos ay marami na halimbawa ng pagbibigay sa pamamagitan ng pananampalataya. You can give, but you may not be giving by faith. Kaya para ang atin pong Diyos ay matuwa sa atin. Remember that without faith, it is impossible to please God. Pag anak ka ng Diyos, gusto mo, deep inside your heart, because you are a child of God, you would like to please the Father. At matuwa man lang ang Panginoon sa iyo. Hindi yung gagalitin mo ang Diyos, kundi magiging matutuwa, ngingiti ang Diyos sa iyo. And paano mo malalamang nakangiti na ang Diyos sa iyo? Paano natin malalaman yan? Kaya nga mayroong guide tayo ng truth. And the truth is the Word of God. Bawat isa sa atin, if you are saved, are you saved? Are you saved? Oh, kung ikaw ay ligtas, are you a child of God? Have you been born again? Yan. Pag kayo po, tayo, ay anak na ng Diyos, ang desire ng atin pong new man is to please God. The desire of the old man is to fight against God. That's right. Siyempre yun, pasaway yun. Bibigyan niya ng sama ng loob ang Diyos. Yun kasi ay yung old sinful nature. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, tandaan mo, meron ka lagi na old sinful nature, yung pasaway ba? Oo, may pasaway naman talaga sa'yo. Sa deep inside your mind and in your heart, at the back of your mind, may pasaway dyan. Gusto mo yung masusunod, hindi ang Diyos. So meron tayong mga ideya lagi
nalaban sa salita ng Panginoon kasi nga nandito pa tayo sa laman. Wala pa tayo sa sangkalangitan. So meron ka pang laman na laging lumalaban sa Diyos, na laging pasaway sa Diyos. Kaya kailangan natin ng salita ng Panginoon para nadidikdik at nasasabi at para meron tayong liwanag na ay masama pala ito, hindi pala nalulugod ang Diyos dito. Saan pala natutuwa ang Panginoon? Ito yun, by faith. Kasi bilang katiwala at bilang anak ng Diyos, miyembro ng Christian Bible Baptist Church dito sa Los Baños, ay nagbibigay ka rin naman. Tama? O ngayon nga, binigay mo ang iyong katawan. Maraming salamat na nandito ka. Amen. You have given your bodies a living sacrifice. Pasalamat tayo sa Diyos, nandito tayo. Natutuwa ka ba sa katabi mo na nandyan siya? Nasa likod mo. Sakripisyo nga sa kanya yan eh. Dapat tulog siya ngayon eh. Dapat naglalaba yan eh. Dapat naghuhugas ng pinggan yan, pero nandito. Amen? Yan ang tinatawag, present your bodies a living sacrifice. Ayan yan. So, paano natin natitiyak na natutuwa ang Diyos sa presensya? Sabi niya kapag ikaw ay nag-present ng iyong sarili doon sa kanyang tipunan, doon sa bahay niya, ay di natutuwa ang Diyos kasi sumunod ka sa Kanya. By faith kasi yun. Amen. So maging sa pagbibigay ay dapat matuwa din ang Diyos sa atin. Hindi lamang tayo o natuwa yung mga binigyan natin, kundi higit sa lahat, ang Diyos ay natuwa sa ating uri ng pagbibigay dahil tayo ay katiwala ng Panginoon. Amen? Kaya ho, tinitingnan natin ang stewardship of giving by faith at tiningnan na natin yung buhay ni Abel. Amen? Si Abel. He gave, ano sabi ng Bible natin noon? He offered a more excellent sacrifice. So ang magkukumpara ang Diyos at ang Diyos lang. No? Huwag mong ikukumpara yung giving mo sa iba. Dahil hindi ka naman Diyos. So ang Panginoon, kinukumpara niya. Kasi hindi mo naman nakikita yung intensyon ng iba sa pagbibigay. Kung malaki ang binigay niya at ikaw naman ay hindi singlaki ang binigay mo, ang tinitingnan ng Diyos yan, yung intensyon natin. Natuwa ang Panginoon. Sa totoo nga, hindi naman eksakto kung ilang kilo kayang sitaw ang ibinigay niya. Ano? Kung sitaw yung ginawa ni Cain. Di ba? Kayo, pag binigyan kayo ng gulay, tuwan-tuwa ka. Lalo na 1 kilong kamatis na 60 pesos. Tapos binigyan ka pa ng upo, tapos binigyan ka ng radish, tapos pangsigang na. Di ba? Masaya ka? Natutuwa ka? Amen? Oh. Pero sabi ng Bible, bakit hindi na nirespeto ng Diyos yun? Ay kasi nga, isang kulang doon. Ang sakripisyo o ang pagbibigay ni Cain is a reflection of the coming Christ. Amen? Meron yung pagbibigay niya ay futuristic. Ang pagbibigay niya, tinitingnan niya yung ginawang pagliligtas ng Panginoon. Ginaya niya doon yung pagbibigay ng Panginoon ng tupa. Binigyan sila ng damit. At kinakailangan tumigis ang dugo ng tupa. So you see, it's God-like. Yung pagbibigay ni Cain ay makakristo. Gaya ng ating Panginoon. At dapat ganun din tayo. Kaya nga ikaw at ang Diyos talaga nakakalam sa iyong pagbibigay. So that's by faith. It must always reflect the
work of Christ. It should always go directly to Christ and His redemptive work. Okay, the second, kaninang umaga, pinag-usapan natin, the giving of Abraham by faith. Amen? At nakita natin, as God said, as God gave, as we give what we love most, and giving that which is of a good prospect. Okay? Yung promise. Ngayong gabi ay titingnan naman natin ang ehemplo ni Hannah. Si Hannah ay ang asawa ni Elkanah na naging ina ni Samuel. One of the greatest leaders that ever lived in the history of Israel is Samuel. Bakit ho? Kasi si Samuel, hindi bungubong yun. Si Samuel ay anak ni Elkanah, hindi ni Richie. May Samuel dyan, anak ni Cheryl at saka ni Richie. Pero yung Samuel na ito, anak ni Elkanah at ni Hannah. Okay. At bakit siya yung isa sa pinakamatinding leader na nabuhay? Kasi si Samuel, siya po ay siya ay nag-occupy ng isa sa mga tatlong pinakamataas na offices sa bansang Israel. Ano yung mga offices na yon? As a prophet, as a judge, and as a priest. Ito yung tatlong yan na mahalagang office. Yung judge, kumbaga para na rin siyang hari. Royalty, hari, kasi siya yung, pag sinabing judge noon sa panahon na yan, siya yung bahala doon sa kanilang direksyon as a country. Prophet naman, spokesman ng Diyos. At pag sinabing priest, siya naman yung tumatayo talaga, tagapamagitan between God and man. Matindi talaga yan, no? Dahil sa isang Hannah. Bunga ng isang pagbibigay ng may pananampalataya. Amen. So gusto natin, ganun din ang buhay natin. Amen? Na it would live forever. Yan po. So basahin po natin verse number 11. Verse number 11, nandyan po yung prayer niya. At nandyan din po yung text kung saan natin titingnan yung giving by faith. Na dapat yun po ang guiding principle natin sa ating bawat pagbibigay sa gawain ng Diyos. Again, I said, i-apply natin yan sa gawain ng Panginoon. Amen. Kasi yan ang gusto niya, na doon tayo lumago. Maraming salamat pag may naririnig ako. Nakikita kong ako'y lumalago na patungkol sa pag-i-stand bilang isang mananampalataya. Gusto kong makarinig ng ako'y lumalago na sa larangan ng pagbibigay. Hindi sa nagmamayabang ka, kundi dahil nga nakikita natin, ito ay salita ng Diyos. Hindi naman natin dinidiscuss dito para magyabangan, kundi para makita natin na tama talaga yung ating ginagawa ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Okay? So, kanya-kanyang pagtingin sa ating sarili kung tayo nga ay lumalago dito sa biyayang ito. Okay, verse 11, basahin po natin. Ready? Go. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita
ang amin pong bibigyang pansin sa gabing ito upang tingnan din ang klase ng amin nga pong pagbibigay bilang iyong mga katiwala. At nawa sa larangang ito, sa bahaging ito ng buhay Kristiyano namin, buhay namin sa simbahan na ginugugol, ay ikaw nga po ay malugod, that you will be pleased because we give by faith. Maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Okay. So, nandyan po yung klase ng giving by faith. Anyan, sabi ni Hannah, doon sa prayer mismo niya, if thou wilt give a man child. Kung magbibigay po kayo, then I will give him unto the Lord. So, nandun yung sinasabi, nandyan yung puso ni Hannah at nandyan yung pananampalataya na meron siya sa larangan ng pagbibigay. Now, so let's get to the main points. 5 lang po ito. Pamakita natin na, buti na lang ako ay ganun din ang dapat kong gawin. Okay, so number 1 tayo, kakagad, ano? It is giving that indeed alleviates the affliction of the giver. Yung pong magbibigay ay matatanggal yung sama ng loob niya. Hindi pa baliktad. Marami ang nagbibigay, nung naibigay niya, sumama yung loob niya. Di ba marami mga ganyan? Nung naibigay niya, ba't ko kasi naibigay yun eh? Kailangan ko pa namang bumili ng lipstick. Kailangan ko pa namang bumili. So, nakikita niya yung mga ibinigay niya. Lalo sa treasure offering. Bakit ko ba kasi ibinigay lahat? So, hindi yun pananampalataya. Dapat ang nagbibigay, afflicted ka muna. Kaya nung ibinigay mo, masaya ka na. Di ba may mga afflictions tayo? Mayroon kang mga dapat na bayaran. Mayroon kang dapat na bilhin. Mayroon kang dapat na gawin. Mayroon kang marami kang mga alalahanin. Di ba nagbabudget ka? And so, if you're going to give this for my treasure offering or my tithes and offering this afternoon, then I will not have anything to buy this anymore. So there is an affliction in the soul. There is affliction at the back of our mind. But when we give by faith, when we have given it, mawawala yun. Kaya kung ikay nakaranas, nang nagbigay ka tuwang-tuwa ka pagkatapos ay nagsisisi ka, hindi by faith yun. Ang tawag dyan ay panghihinayang. Amen? Hindi nagbigay by faith. Kaya dapat po matutunan natin magbigay by faith. Amen? See, looking at our backgrounds, si Hannah ay ganun din ang kanyang buhay. Alam niyo, pinagtatawanan siya kasi nga nag-asawa siya pagkatapos wala siyang anak. Noong mga panahon yun, kaya sa atin kasi hindi natin naintindihan yan eh. Pero sa mga panahon noon, sa panahon nila, kaya sila, ang mga babae, kapag sila ay barren, pinagtatawanan yan. In fact, mayroon ngang sinasabi sa salita ng Diyos na ang isang puno na walang bunga, why cumbereth it to the ground? Ibig sabihin, bakit pa ba yan nandyan? Dapat tanggalin mo na kasi wala siyang silbi. Ang mga walang bunga, noong mga panahon yun, ganun talaga yung mga walang anak. Ano pat, ikaw ay naging isang ina o kaya nag-asawa. Wala ka namang anak. Para saan ba yan? Then you are a useless thing. At masakit yun sa kanya. At marami din sa atin, kaya ka naging anak ng Diyos, hindi ba? Kaya ka naging anak ng Diyos. Ba't ka ba naging anak ng Diyos? Para may maibigay. Right. Amen. Pag wala kang naibibigay, ibig sabihin, you're a useless person. Right. Amen. Yeah. Naintindihan ba natin yun? Right. Amen. Kaya akala mo yung dahil hindi ka nagbibigay,
ay nakakalamang ka. Hindi, you're a useless one. Right. Dahil ikaw ay niligtas ng Diyos para magbigay. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ay naging anak ng Diyos. Parang naiinitan yata ako, no? Pabigyan natin, pataasin nga natin ng konti, pati yung sa kabila. Naka-coat and tie ako eh. Mainit ba? Gusto yung pataasan natin? Palakasin natin yung hanggang sa manginig kayo? Bigyan mo nga ng konting lamig pa sa kanila. Okay. Kasi nagpapaypay ang mga yun, no? Oo nga. Bigyan mo nga ng medyo, pati ang mga yun, nagpapaypay din sila. Akala ko kasi parang sila ay sinisiliban dahil sa aking pinag-uusapan. Eh. Ha? Giving kasi, kaya mainit ba? Mainit? Ganun, mainit? Mainit. Yan. So, tingnan po ninyo yung background nila. Kaya akala natin, sila lang ang may problema sa pagbibigay, tayo rin. Tayo lang ang may problema, sila rin nung panahon nila. Kahit magkaiba ang sitwasyon, pero yung talagang problematic sila. Ano ibibigay niya na mahalaga? Ay wala nga. Pero alam niya na siya ay naging ina, na siya ay nag-asawa, at siya ay babae na kailangan mag-produce sapagkat yun ang dahilan. Bakit siya naging babae at bakit siya may asawa? Para magkaroon ng bunga. Para magkaroon ng mga anak. At dapat mong tandaan, spiritually speaking, kaya ka naging anak ng Diyos, ay para may gawin sa Diyos, para may ibigay din sa Diyos. Ngayon kung wala kang ibinibigay, ay isa kang walang silbing anak. That's right. Amen. Yeah. Ngayon mo lang naintindihan yun. Kaya pag tiningnan mo ang iyong giving para sa Panginoon, at wala ka, zero, wala kang binibigay sa Diyos, aba, dapat mong malaman, masakit man na katotohanan, pero wala kang silbi na anak ng Diyos. That's right. Amen. Ang sakit mo naman magsalita, Pastor. Hindi ako magsabi niyan, ang Panginoon. Right. Amen. Bakit ka ipinanganak sa pamilya ng Diyos? At bakit naging miyembro ka ng simbahan? Kasi nga, kailangan na ikaw ay magamit. Right. So, dapat may ibibigay ka. Amen. Amen? May ibibigay ka. Paano nga? Na hirap nga kami. Yun. May kahirapan din. Amen? Sino may hindi nahihirapan yan? Sabi ko kanina sa inyo, ay meron nag-message din sa akin. Sabi niya, gusto niyang may maibigay sa Panginoon. Kaya nung hinahanap ng soul winner, sabi niya, handali lang po at ako'y nagtatrabaho kasi gusto ko na pagpunta ko ng simbahan po dyan, bukas may maibigay ako sa Diyos. Pambihira, gusto kong ganun mga lahat ng mga Kristiyano, yung may maibigay ka, may desire ka, alam mo may kahirapan. At tingnan mo kapatid, yung mga hindi nakakaranas niyan. Tingnan mo yung sama ng loob mo yan. Pag naibigay mo sa Panginoon, there is such a joy. Because you gave by faith. Amen. So yung pagbibigay, hindi dahil sa wala kang problema financial, kaya ka makakapagbigay. Kahit may problema ka financial, magbigay ka kasi nga yan ay by faith. And it shall alleviate the affliction of the giver. Amen? Amen? Kung naniniwala ka doon, say loud, amen! Okay, dapat. So, hindi ka nagbibigay sa panghihinayang. Sa sinasabi natin, gusto ko magbigay ng cheerfully. Pero talagang hirap na hirap ako. Di ibigay mo in the midst of your affliction because Hannah showed it to us that when she gave, thing that is not, that's impossible for her to give. And so she asked the Lord and the Lord provided and gave. Amen? Pangalawa, it is giving. Bilis natin ha. Oo, kasi magbi-meeting pa kayo. At bukas, kita-kits. It is giving from the gift of the God of provision.
Tingnan niyo. Sabi niya, if thou wilt give thine handmaid, yun yung ibibigay ko. You see, that's the principle that I've been pounding for many times. Giving by faith is giving because you know that it is God that gave you. Right. That's right. Amen. Kaya hindi ka lang aasa doon sa trabaho mo. Hindi ka lang aasa doon sa magulang mo. O kaya doon sa nangakong magbibigay sa'yo. Pero ang aasahan mo ay lagi ang Diyos. Amen. Yeah. Amen. At matutunan natin yan ang uri ng pagbibigay. Right. That's why the Lord told us that when we gather together, dapat talaga handa ka na. Yeah. You see, ang pag-asa natin para makapagbigay, hindi yung trabaho, hindi kung sino man, kundi ang Diyos. Because He will do something else. Yeah. That's giving by faith. That's right. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, dapat ma-master natin yun. Yeah. That we are trusting the ability of God to give to us. Kaya yung pagbibigay, pag nakakapagbigay ka, reflection yun ha. Galing talaga ng Diyos sa akin. Maybe na, mapagbigay talaga ang Diyos sa akin. Alam mo bakit? Kasi may binigay ka. Kasi nga mayroong binigay ang Diyos sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng joyful giving. Kaya hindi masama ang loob mo nung pagbibigay. Kasi nga alam mo, itong binigay mo ay galing din sa Diyos. Hindi siya nagpabaya. And indeed, your God is a God of provision. Kaya mangyari, kapatid, tingnan mo naman yung uri ng pagbibigay mo. Are you really giving by faith? Or you're giving by practicality? Ano yung practicality? Siyempre, practical ka kasi may sweldo ka naman. Kaya madali lang magbigay kasi may sweldo ka. Tapos na-budget mo na yun, di ba? Na-budget mo na yung alam mo na kapag dumating, yung tithes mo, yung offering mo. So, okay na lang na magbigay ka. Pero paano pag wala sweldo? Paano yung panahon na, natanggap mo yung sweldo? Sino sumusweldo dito ng taunan? Di ba, may mga nasweldong ganyan? O kaya bultuhan. Sino nasweldo dito ng arawan? O kaya nasweldo lang ganyan. Kung yan lang mga inaasahan mo, ay hindi ka umaasa sa Diyos. Dahil ang Diyos po pwede na magbigay siya sa anumang paraan. Isa siya sa ginagamit mo. Kaya nga mapalad-palad ang Kristiyano. Alam mo bakit? Hindi lang ang source mo ng income ay yung boss, ang yung magulang, kundi ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Amen? Yan ang advantage ng Kristiyano. Kaya kung ikaw ay marunong magbigay talaga yan, iyon yun. Advantage natin yun. Kaya yung nagbibigay, na masaya nagbibigay, generous giver sa simbahan, yun po yung nagpapatuto that his God is really his provider. Jehovah Jireh. Kaya kapatid, mag-improve ka na sa giving mo. Amen. Magbigay ka na hindi lamang ayon sa practical means, kundi magbigay ka dahil nga ang Diyos talaga ang nagbibigay sa iyo wherever it is. And then pangatlo, bilis natin. It is giving filled with tears and groanings and supplications to God. First Samuel chapter 1 verse 10, anong sabi diyan? And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. Kailan ba kasi ikay umiyak para ikaw ay may maibigay sa Diyos? Pero ang dami-dami mo naririnig na dapat ako'y nagbibigay sa Panginoon. Kailan ka ba umiyak sa Panginoon? Naiyak ka lang kapag mayroon naniningil ng utang sa'yo.
Naiyak ka na lang kapag nandyan na yung mga Jews natin. Anya na yun pag dumarating na si Judith. Si Judith. Oh. Ay, naiyak ka na. Doon ka lang ba iiyak kasi? Come on. Kailan ka ba umiyak sa Panginoon? Panginoon, gusto ko talaga may bigay sa iyo. Would you give me wisdom? Would you lead me where? Would you lead me what to do? Kasi gusto ko magbigay para sa iyong gawain. Amen. Pag si Judith, naiyak ka na. Come on. Hindi makakapag-aral ang anak ko. Hindi makakapag-exam. Walang pamasahe. Pero kailan ka umiyak para may maibigay naman sa Diyos? Come on. Marami sa atin ay hindi kagaya ni Hana. Kaya matabang ang buhay Kristiyano. Amen? Masyado kasi na tayong practical sa ating panahon at wala nang pananampalataya sa Diyos. That's right. That's right. Yeah. Sino ba ang Diyos natin? Di ba? He is the God of impossibility. Amen. Yeah. Hanggang sabi na lang ba tayo, my God is a God of impossibility. Hanggang doon na lang ba? Preach it. Hanggang doon na lang ba sa pagsigaw na kayang-kaya ng Diyos yan, na alam ng Diyos yan, na ibibigay ng Diyos yan? Eh, hindi ka nga umiiyak para bigyan ka ng Panginoon, para sa pambigay. Yeah. Come on. Kaya nga pagkakataon mo na, kapatid, kaya nga dito sa ating simbahan, sa treasure offering, ay dapat ganun din ang puso mo. Give by faith. Kaya nga ang treasure offering must be giving by faith. Yan ang gusto natin bilang mga anak. Wala namang mayayaman dito. How would be able to produce that amount para maayos lamang yung ating submersible pump at saka yung tower na yan? Ay, wala namang mayaman dito. Sana nga may mayaman. Pwede bang ikaw na lang? Pwede bang ikaw na lang? Kunin mo lang 600,000, kayang-kaya mo naman yan. Ba't siya ba ang Diyos ko? Ay dapat talagang umiyak tayo sa Diyos para ikaw ay makabahagi. Ay dapat pa prepared ka na sa September 1. Yung hindi nabigla ka na lang. Bigla nabigla. Ay, treasure offering. Oh, so anong ginawa mo? Kumuha ka na lang ng barya. Para ka nanlimos. Alam mo, mag-ingat-ingat ka kapatid. Treasure offering yan. Pagkatapos ikaw ay frontliner. Tapos hindi ka nag-prepare. Pagkatapos kakanta mga frontliner dito. Where your treasure is, that's where your heart is. Where your treasure is, that's where you are. Ang mga ganda-ganda pa. Ano? Pagkatapos tutugtog-tugtog ka din yan, gaganyan-ganyan ka pa. Pagkatapos pagpunta mo doon ay nilalagay mo na yung treasure offering mo. Paglagay mong ganyan sa totoo lang, nag-prepare ka ba? Kasi nakalimutan ko, Pastor. Saan ginawa mo? Ay di para ka lang nagpalimos. Ano? Di ba nagpalimos ka lang? Di ba yung mga nanlilimos dyan? Pag meron pa, palimos po. Kung ano na lang meron dyan. Ako, kung minsan naaawa talaga ako. Kaya binibigay ko pagkain, ayoko magbigay ng pera. Kasi kapag pera, baka isugal lang yun. Dahil nakakita na ako ng ganyan, nagpalimos. Sabi ko, hindi ka pa kumakain, iho. Hindi pa ho. Nasa nanay mo, tatay mo. Nandun po. Anong ginagawa, anong trabaho? Wala nga po eh. Hindi pa kayo kumakain ng kanin. O sige, bibilhan kita ng bigas. Bumili ako ng bigas, 1 kilo, binigay ko sa kanya. Ay makita-kita ko, iniwan yung bigas doon. Sabi ko, hindi talaga mga to. Yung pala, naghahanap lang ng piso para pang Karakrus. Oh. Hello. Pero maraming Kristiyano, ganun din magbigay. Preach on. O linggo, alam naman niyang lisisimba siya.
Nag-prepare ka ba ng iyong offering and yung tithes mo? Prepared na. Ano naman piniprepare kasi nabibigla lang. Paano ka pagpapalain? By faith. Oy, pastor, laki naman yung binigay ko. O so ano? Para ka lang si Cain. Amen. Sa tingin mo'y tumitingin ang Diyos sa laki ng binigay mo? O kaya sa liit? Ang tinitingnan niya, if you had been praying hard for it. That's right. Na hindi ko naman kuha yun at hindi man kita ng kahit sino. Right. Amen? Amen. Sino lang nakakakita nun? Ang Diyos. Kaya nga by faith. Amen. Hannah's giving is by faith kasi siya, talaga pinag-pray niya yun, preparado siya doon. Iniyakan niya yun sa Diyos. Right. Kaya nung maibigay na niya, masaya na siya. Yeah. Amen? Right. Amen. That's right. Marami yung nagbigay nga ng malaki pagkatapos ay, Come on. sayang. Bihira. Ba't ko ba kasi naibigay yun? Bibili pa sana ako nito. O yung kaawa-awa talaga. See, it is giving filled with tears, with groanings, with supplications. Talagang dinilig sa panalangin. Amen? Dinidilig mo yan sa panalangin. Araw-araw mo. And then number 4. Mabilis tayo. Number 4. Doon tayo sa verse 26 to 28 ng 1 Samuel chapter 1. And she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee there praying unto the Lord. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition which I ask of him. Verse 28, everybody. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord. And he worshiped the Lord there. Ha! Ano ko minsan? Yung mga ipinanalangin natin na blessing para mapagbigay, nung dumating, ibinili mo at ipinang Shopee mo. Ay, dapat gawin mo kung ano. Ay, nangako ka, nag-pray ka. Ba't kaya may dumating na pera? Aba, ay iisipin mo tuloy. Ay, ito, kapag may mga bigla kang dumating, baka meron kang pinag-pray noon, nakalimutan mo lang. Ay, biglang may dumating sa'yo. Ay, nakalimutan mo na. Kasi may panibago ka ng gustong bilhin noon. Aba, ay hindi yan by faith. Bakit hindi by faith? Ilimot ni. Alam mo, pag sinabi nating by faith, titingnan natin hanggang ito ay magkaroon ng kasagutan. Amen? Amen? Hanggang sa may kasagutan at maibigay mo na. Yan ang by faith. Hindi yan by faith lang yan. Ay di, ano lang yun? Hallucination lang yun. Kaya mo'y pinapanalangin, kaya nananampalataya kasi nga, may isasagot ang Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya, it is actually giving that fulfills the promise made. Yan ang giving by faith. Promise mo, vow mo sa Panginoon. Kaya tingnan po ninyo, di ba sa Ecclesiastes, sabi ng Panginoon, alam mo, pag kayo pumupunta sa bahay-sambahan at may mga pangako ka sa Panginoon, defer not to pay your vows. Right. Pag nangako ka, gawin mo. Amen. Pag may desire ka sa puso mo na binigay ng Diyos, gawin mo. Right. Pag may nilagay siya sa puso mo, sa isip mo, gawin mo. Pinanalangin mo na yan. Desire yun, I want to do that. As you hear the Word of God, because that is by faith. Because the Holy Spirit works in you and in each of us as the Word of God is preached, as the Word of God is read to you. Kaya nga nag-perform ka, dyan pa lang sa upuan, nakikinig ka ng salita ng Diyos, ay meron ka na kagagad na action. And the Lord already knows that action, that desire in your heart.
And that's a vow that we must perform. Kaya giving by faith is giving and fulfilling that which is promised. Right. Amen. Yan ang giving by faith. Amen? Ganan ba tayo? Bilang mga anak ng Diyos ay dapat talaga i-fulfill natin ang atin pong mga ipinanalangin sa Diyos at desire at vow natin sa Panginoon. And then last, doon tayo sa chapter 2, verse number 20 and 21. Anong sabi ng salita ng Diyos? And Eli blessed Elkanah and his wife and said, The Lord give thee seed of this woman, for the loan which is lent to the Lord. Yan ay si Samuel, di ba? Binigay niya si Samuel. And they went unto their own home. Verse 21. And the Lord visited Hannah, so that she conceived and bare 3 sons and 2 daughters, and the child Samuel grew before the Lord. Biro mo, yung ibinigay niyang isa, pinagpala at ibinalik ng Diyos ng 5 beses. Amen? One child called Samuel, born out of her affliction, born out of her tears. Hiningi niya sa Panginoon. And then she gave it, fulfilled it when the Lord has given. Pagkatapos nun, wala na sa kanya yung pinakamamahal niya. Yung kaisa-isa niyang anak. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? After which, as Samuel, habang siya naglilingkod sa Diyos, pinagpala naman ang kanyang ina by giving 3 sons and 2 daughters. Yun po yung giving by faith. It's, God blesses in many mysterious ways. Right. Amen. Yeah. Praise Kung the ikaw Lord. lang ay natututo ng magbigay ng by faith sa Panginoon, alam mo, may mga bagay sa buhay mo, saan nanggaling lahat ng ito? Bakit meron ako nito? Why do I have all these things? Why do I have all these blessings? Do you know why? Because you gave by faith to the Lord. Kaya nga ngayong gabi, dapat may matutunan natin. Panginoon, gusto kong lumago sa larang yan. Maraming salamat na mayroon kang salita na ilaw na po pwede kong gawin upang ako ay mas higit pa na pagpalain at magamit palalo ng Diyos sa gawain niya. Amen? So ngayong gabi, ba't hindi tayo maging kagaya ng mga taong ito na mabuhay at magbigay by faith? Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon may bahagi ang inyong salita. Pagpalain mo po ito sa amin pong buhay, ang ipinatala mo na example po ni Hannah, na klase ng pagbibigay. Na nawa ang bawat isa sa amin ay ganun din po ang gawin. Kaya maraming salamat po sa pagkakataong ito. Hinihiling ko po, Panginoong Diyos, na pangunahan mo po kami and give us a good heart. A heart really to follow through what is giving indeed by faith. Pangunahan mo po ang invitation sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, I think it is high time that we can talk with God about our giving. Kailan ka nakipag-usap sa Diyos tungkol sa uri ng iyong pagbibigay? Ano, kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat talagang ayusin natin kasi yung Diyos nakatatalos ng ating puso. And let's try to give by faith.